ang iyong propeta sa uling kapanahunan, hallelujah, sa oras na mahal na Panginoon, sa aking pagdadala niyo ba mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, buksan mo, mahal na yung paunawang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan, sa ganang akin kung magagawa at siya yung dakilang pangalan na sinasaway, demonyo ng hadlang at paganlangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglualhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and our beloved and honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. And it's so great, the beloved Almeda family, sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, sa aking po mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Dito sa Hebrews chapter 11, verse 7. Mga Hebrew, chapter 11, verse 7, kindly. Dito po sa Hebrew 11, verse 7, sabi dito, sa pananampalataya, sinuwi ng paunawa ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa kaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. By Amen. faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. So si Noah, na winarningan ng mahal na Panginoon sa mga mangyayari sa hinaharap, nagkaroon po siya ng takot at sinunod niya ang utos ng Diyos, gumawa po siya ng arka. Everybody say praise the Lord. Para doon isakay niya ang kanyang pamilya at yung mga taong maniniwala sa kanya. Ang nakakalungkot, ayaw pong maniwala ng mga tao. So, ang naligtas ay ang pamilya ni Noah at ang mga hayop na ipinasok, babae at lalaki, ayon sa inuutos ng mahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, may namahal, ang katapusan ng sanlibutan ay katulad din sa panahon ni Noah. Amen. So, hindi po tayo mag-expect na bilyon-bilyon ang ililigtas ng mahal na Panginoon.
Amen? Dahil sa panahon ni Noah, ilang piraso lang sila. Everybody say, praise the Lord. So, marami talagang ayaw maniwala. Dahil wala po silang pananampalataya. No? So, si Noah, dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay naligtas kasama ang kanyang pamilya. Amen? Sa ating kapanahunan, nung ang mahal na Pinoon ay nagpahayag sa ating mahal na pastor, sinunod po niya ang utos ng mahal na Panginoon. Iniwanan niya ang kanilang lugar na ayon po sa kanyang patutuo ay yayaman sana siya. Dahil sa matagal na panahon, naghahanap po siya ng yung bundok na nandoon yung ginto, minamahal. At nung dinala siya ng mga nitibo doon sa kanilang lugar, sa bundok, at doon niya nakita ang bundok na talagang high grade yung ginto. Pero siya po'y tinawag na ng mahal na Panginoon, tinalikuran po niya yun. At sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi lang po ang kanyang pamilya ang naniwala, kasama na tayo doon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, ang panampalataya, kailangan para magkaroon ka ng takot. No? Kasi pag wala kang takot, parang paisi-isi ka lang. Hindi naman totoo yan. No? Kumbaga, magsawa ka na. Pag makarinig ka ng preaching about pagbabalik ng mahal na Panginoon, about rapture, siguro nung una, gusto mong huminto sa pag-aaral. Ang iba, iniwanan ng trabaho. Amen. Ayaw ko nang magtrabaho, babalik na malapinoon. Ayaw ko nang mag-aral, babalik na malapinoon. Tapos pagdating ng panahon, magsisi ka ngayon. Sana tinapos ko na yung pag-aaral. Nakatapos sana ako ng kurso. Sana hindi ko iniwanan yung trabaho ko. Mayroon sana akong pensyon. Wow, ganon. Oh. Wala pa naman ang mahal na Panginoon. So nagkaroon ka na ng parang fatigue. No? Parang napagod ka na. Nasawa ka na. Paano kaya kung sa kapanahonan ni Noah, nandoon ka at hindi ka kasama sa pamilya ni Noah? Ilang years ba bago natupad yung sabi ng Malapinoon na gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig? Ilang years? 120 years. Ilang years na ba ang church? 50 years. Wala pa tayong kalahati sa panahon ni Noah. Amen. Everybody say, praise the Lord. Wala pa tayong kalahati pa sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, 120 years bago natupad. So, bago umulan, walang tigil na ulan, silent po yung mga years na yun. Nung kinausap si Noah, hindi naman araw-araw siya kinausap. Nung binigyan siya ng
mga estimate, mga sukat ng gagawin niyang arka, ayun, silent ang malapit noon. Tuloy-tuloy niyang ginagawa yon. Tapos, tuloy-tuloy din siyang nangaral na kasi inuusig siya. Baliw-baliw na yata itong matandang to. Sabi niya, babaha. Sabi niya, kung babaha man, siguro dito sa tabi ng ilog. Hindi dyan sa bundok na nandyan itinayo mo ang arka. Kasi hindi naman niya pwedeng itayo ang arka sa tabi ng ilog dahil doon nga sa bundok, matatagpuan yung mga gagamitin niyang materyales. Ay, walang tumulong sa kanya na maraming tao, di ang hirap nun. Doon lang siya sa malapit. Nandoon yung materyales. Total, sabi, babaha. Magkaroon ng flood, buong mundo. Ibig sabihin, pati mga bundok matabunan. Naniwala siya doon. Kailang, mahabang panahong pag-aantay. Nung malapit na magpaulan ng malapit noon, sabi ng boses, nakarinig naman ulit si Noah. Noah, malapit na akong magpaulan. Yung mga ganitong klaseng hayop, magsakay ka, babae at lalaki. Sinunod din niya yun. Kasi masunurin siya. Faithful si Noah. Siya nga ang nagiging ehemplo sa pananampalataya. Amen. Kasi pag wala kang pananampalataya, hindi ka pwedeng susunod. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko nga kanina, kung ikumpara natin sa ministry ng mahal na pastor, 50 years pa ang ministry. Si Noah, bago natupad yung kanyang sinabi, 120 years. So, mayroon pa ba tayong another 50 years? Baka wala na. Kasi naglabasan na ngayon yung, ayaw ko kung gaano katotoo, na mayroon daw prediction na pagdating ng 112 Pope, ayan na yung last Pope at magkaroon ng tribulation. So yung prediction na yan ay nangyari mga 100 years ago. Ibig sabihin, hindi pa umabot ng 112 popes. May prediction na. Si Pope Francis ay pang 112 siya. So, binalik-balikan nila yung isang bishop na nagkaroon ng vision, no? Yung pangitain. No. Baka totoo yung sinabi niya na pagdating ng 112 popes, ay yan na yung umpisa ng tribulation. According to the book of Revelation. So sabi nila, it's either mag-resign siya at hindi natapusin yung kanyang termino, kasi ang Pope kasi ang termino niyan is hanggang huling hininga. No? Yan ang termino nila. Hanggang huling hininga, hanggang makahinga pa sila. Sila po ay Pope. Kung mag-resign siya, ibig sabihin maputol yung kanyang termino, baka yung papalit sa kanya. Kasi ang papalit daw sa kanya ay magdadala daw sa pangalang Peter of Rome. Peter of Rome. So mayroong candidate ngayon na isang cardinal na taga-Italy na nagngangalang Petros or Peter. O baka yan ang ipapalit. So siya yung tutupad sa panghuling Pope na Peter of Rome. At doon na lilitaw ang Antichrist
at saka false prophet, at saka yun ang sinasabing katapusan ng mundo. Coincidence ba yun? Na 112 na ang Pope ngayon? At nandito na rin tayo sa magulong panahon? Sabi nga ni President Donald Trump kay yung presidente ng Ukraine, you are igniting World War III. Parang nagliliyab ka, ikaw ang nag-ignite ng World War III. So parang nagkagulo-gulo na. Hindi lang sa Europe, hindi lang sa bansang Israel, kundi ito po'y naramdaman na ng buong mundo. Everybody say, praise the Lord. At kung mayroong last pope, mayroon ding last prophet. Amen. Mayroong end time prophet of God. So, nai-prepare na ang church. Proven and tested na tayo ay prepared na sa rapture. We reached already 50 years golden anniversary. Ibig sabihin, proven and tested na, minamahal ang ating pananampalataya. Nag-aabang na lang tayo ng hudyat ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Naalala ko yung kausap kong pare, isang pare na Jesuit priest. Kumala siya sa kanyang pagkapari kasi hindi niya maintindihan. So pag sinabing Jesuit priest, nakapunta siya ng Roma. Hindi ka pwedeng maging Jesuit na hindi ka nag-aral sa Roma. Hindi ka napili na padala doon. Kasi ang Jesuit priest ay sila po ang mga sundalo ng Vatican. Ang training po nila ay matindi. Mas matindi pa sa CIA, yung Central Intelligence Agents. Pinakita niya sa akin ang lakas niya, minamahal. Yung sardinas na malaki, pinisilya, tumalsik yung laman. Ganon sa kalakas, sa grippings. Pakita ko sa yung training namin, Danny. Pinisil niya yung malaking sardinas, tumalsik. Sabi ko, grabe yung lakas. Sabi niya, yan ang aming training. Pag kami makahawak, pag hindi ka na namin bitawan, hindi ka, kahit anong pagpalag mo, hindi ka na talaga makabitaw dahil pag silang humahawak, talagang lakas. No? Malakas yung hawak na. Sabi niya, sabi ko sa kanya, ba't ka naman umalis sa inyong pagkapari? I discovered, sabi niya, my religion is satanic. Dito sa Pilipinas, seryoso ang mga tao. Seryoso. Pagdating mo sa Italy, wala kang makitang ganun. Pagdating ko sa Vatican, wala akong nakitang ganun. So, natawa lang siya, minamahal. Natawa siya. Pero sabi niya, ako'y naniniwala na mayroon talagang grupo katulad ng mga apostolis, pero hindi sila masyado marami, na nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Ang grupong ito ay siyang babalikan ng Panginoon. At hindi mo ba alam, sabi niya sa akin,
nanonood ako kay Evangelist Almeida sa telebisyon. Totoo yung kanyang sinasabi. Masakit ang katotohanan. Pag ituturo namin yan sa aming mga membro, babatuin na kami ng mga tao. Dahil nasanay na sila. Nasanay na sila. Baka pa mapagkamalan pa kaming born again na rin. Oh, so alam pala nila, alam nila na business lang talaga yung religion. Alam nila. Negosyo lang talaga yan. Ang totoong naglilingkod sa Diyos ay tinatawag silang fanatics. Dahil hindi sila uminom ng gamot, hindi sila nagpa-hospital. Dahil nakikita nila ang kapangyarihan ng Malapinon. Saan natin matatagpuan yan? Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Maya-maya dumating yung kanyang ante. Father, pag-pray mo naman ako. Galing ako ng hospital, wala na daw akong kagalingan. Sabi nung pare, pangalan niya Jesus. Pilido niya Cabeltes. Jesus Cabeltes. Yung pare na yon. Sabi niya sa akin, sabi niya doon sa auntie niya, si Brother Danny, ang Diyos nila ay naghihimala. Grabing pride ang pare, lalo na sa isang Jesuit priest, pero gusto niya ng kaligtasan, nanonood siya sa mahal na pastor, at nabuksan ang kanyang unawa, kahit sa kanyang mga loved ones na nangangailangan ng kaligtasan at kagalingan, alam niya kung sino ang sinasamahan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, nandito na tayo sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Ang gagawin na lang natin ay maghayo. Amen? Oh. Maghayo. Huwag po nating sariliin yung ating pong natagpuan. Humayo tayo. Huwag tayong maging selfish. Pag sinabing selfish, makasarili. Amen. Ang tunay na Kristiyano ay hindi po selfish, hindi po makasarili. I-share po niya yung kanyang natanggap na kaligtasan. Hayaan mo pag hindi sila maniwala. Hayaan mo kung tatawanan ka. Basta hindi kanila sisihin sa huling araw. Sila ang magsisisi sa sarili nila na sana naniniwala ako. Ganoon si Noah, di ba? Tinawag nga siyang baliw dahil palagi siyang nag-warning. Palagi siyang sinasabi yun. Hindi siya nasawa. Repent, obey, live a holy life. Ang mga tao kasi yun minamahal, talagang papalakpakan ka kung ang sasabihin mo lang sa pulpito, mahal kayo ng Diyos, yayaman kayo, ang negosyo nyo ay uunlad, maging top-notcher kayo, ay talaga namang walang humpay na palakpak yan. Pero kung sasabihin, magsisi kayo, sumunod na kayo sa kalooban ng Diyos, maglumakad na kayo sa kabanalan ng Malapinon, ay walang papalakpak nan. Baka mag-isip ang iba. Lipat kaya tayo sa ibang gawain. No? Masakit man dito mangaral.
parang naghuhusga. Sabi nga ng mga nasave dito na televiewer, habang naririnig nila ang malpasto nangangaral, pinapatay nila para naman siyang Diyos na mangaral. Sobra. Masakit. Pero nung nagka-cancer na sila, nagkaroon na sila ng problema, hopeless na ang buhay nila, binuksan nila uli ang TV. Hinanap nila muli ang gawain at hindi sila nakontinto, pinuntahan. Nagpabautismo at sila na ngayon ang sumisigaw. Totoo pala ang sinasabi ng ating mahal na pastor. Everybody say, praise the Lord. Oh. Masakit man, pero yan ang gamot. Yan ang dapat nating paniwalaan. Amen. Oh, bakit nagalit ang mga tao sa panahon ni Noah? Dahil masakit yung sinabi ni Noah. Sumakay kayo sa arka, kasi pag hindi kayo sasakay, malunod kayo lahat. Sino naman ang gustong sumakay? May mga bahay na sila. Iiwanan ba nila yon para susunod kay Noah? 120 years na pag-aantay. Sa atin, 50 years. Naabot natin kalahati. Wala pang kalahati, no? Wala pang kalahati. Kung totoo, yung sinasabi na pagdating ng 112 popes, ang huling popes, ay yan na ang Antichrist, yan na yung tatayo, magmamanifest sa kanya si Lucifer at magkagulo na ang mundo. Paano ngayon? Nandito na pala tayo sa huling araw. Amen. Anytime, kung bibigay talaga yung buhay ng Pope na yun, kasi nasa hospital na siya, nakala na, talagang imposible na talaga. Wala namang hilimala sa kanila. So, nasa pamangalaga siya ng doktor. So, may papalit sa kanya. Yung papalit sa kanya, yun na yung makipagkonsabo. Kasi dalawa yan the Antichrist and the false prophet. So, sabi nila, yung presidente doon ng Amerika, ganon, daming mga, kahit si Saddam Hussein, pinagkamalan pang yun ng Antichrist. Sabi ng mga apostol, sabi ng mga Kristiyano, unang panahon, sa kapanahonan nila nandoon na. Nandito ng Antichrist. So, ibig sabihin, kung Antichrist na tinutukoy niya, kung tao yan, 2,000 years old. Mayroon bang umabot ng 2,000 years old na tao? Wala. So, ibig sabihin, yung system, yung sistema. Kasi ang Antichrist, hindi po galing sa labas ng church yan. Galing sa loob yan. Magpaka-Kristo yan sasambahin siya, magpaka-Diyos siya. So, nasa loob siya. So, mayroon bang existing na 2,000 years na system ng paglilingkod? Yes. Yung nagsabi na sila yung continuation ng mga apostol at nagsabing si Peter ang unang pope. Sila yung 2,000 years ng nanatili. Sila yung nahulaan ng Bible na sila yung noon at sila yung ngayon. Amen. Nalihis yung aral, hindi apostles' doctrine, hindi bautismo in the name of Jesus Christ. So sila yung Antichrist. So hindi magkakamali ang mahal na pastor. Marami kasi mga kahit ang mayroon akong narinig ng mga kapatiran natin, iba yung kanilang Antichrist. King Charles daw, mayroon namang nagsabing si Joe Biden, tapos na napalitan ni Donald Trump, nagdaduda naman siya, so baka si Donald Trump. Mayroon namang nagsabing si Putin, mayroon namang nagsabing, iba yung kanilang mga, hindi. Within the church yan, within Christianity.
So, tama ang sinabi ng mga pastor. Ang papasi ang Antichrist. Palit-palit yan, palit-palit. Ang pinakahuli, yan na yun. At binulgar na rin. Binulgar na rin nila yan kahit hindi sila naniniwala. Pero, parang sabi nila, parang coincidence ba ito? Nagkakataon na ang 112, na pinaka-112 na Pope ay nagkagulo-gulo na ang mundo. Ito na ba yun? O yung kapalit sa kanya dahil mag-resign siya dahil sa health niya ay yung papalit na sa kanya. Ito na ba? Hindi na ba lalampas sa 112? Mayroon pa bang 113, 114? Kung ibase naman natin, minamahal ng ating mahal na pastor ay end-time prophet, nagkatugma. Nandito na tayo sa huling araw. Amen. Everybody say praise the Lord. Tapos pag ibase naman natin doon sa mga pag-aaral ng mga scientists, sabi nila hindi na magtatagal ang mundo. Dahil sa init, sobrang init na. Sabi pa nga nila kung pwede lipat na lang sa Mars. May nagsuggest na subukan daw ang magtanim na sa Mars. Baka pwede doon. Hindi na kailangan pupunta pa sa Mars. Mayroong bagong langit at bagong lupa na inihanda ang mahal na Panginoon. Revelation chapter 21, verses 1 to 5. Ating pong basahin. Revelation chapter 21, verses 1 to 5. Sa Tagalog. Dito po sa Apocalypse 21, Uno hanggang 5. 1 hanggang 5. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Sa pangalawa, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na naghahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Sa pangapat. At pahirin nila ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng panangdalamhati o ang pananambitan man o ang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Asa uli, sa 5, at iyon, nakaluklok sa kulukuan, ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat sa mga bagay, at sinabi, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And it saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Ano po yung tinutukoy na first heaven and first earth? Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yun yung first heaven and first earth na nilalang ng Diyos. At yun ay wala na. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his
people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. Everybody say, praise the Lord. Wala ng kamatayan, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Everybody say, praise the Lord. Totoo ang salita ng Diyos. Totoo ang banal na kasulatan. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Oh, bago lang, nag-dry run na. Yung panahon ng pandemic, kumbaga dry run yun eh. Sinubukan. Kung kaya bang kontrolin ang buong mundo? Kaya pala. Kaya. Nakontrol talaga ang buong mundo. Ang tanong, bakit kumalas si President Trump sa World Health Organization? Kumalas siya. Siguro naamoy niya na hindi lang virus ang dahilan nun. Mayroon talagang secret na dahilan kung bakit kinontrol ang buong mundo. At ito na yung ipapatupad nilang New World Order, na ang mga tao ay parang mga hayop na lang. Under ka na ng control ng computer. Amen. So, bawas-bawas tayo sa computer. Kasi, noong mga 1980s, 1970s, 1990s, wala pa yung mga computer na yan, ang hawak ng mga mananampalataya ay Bible. Pero ngayon, cellphone na ang hawak, laptop. Yung basta mga, kasing laki nito, laptop, no? Yung mas maliit nito, yung pangbulsa, cellphone. Okay. Pagpasok sa gawain, instead na magbukas ng Bible, anong hinahawakan ang mga mananampalataya? Cellphone. So, control na talaga. Konti na lang. No, konti na lang. Mayroon na ngayong mga artificial intelligence. May mga preaching na ngayon na artificial intelligence. Ayon ang gusto nilang pakinggan. Masarap pakinggan. Walang rebuke yun. Kahit ngayong manonood ng online, namimili pa ng preacher eh. Ay, mas maganda yung ganun. Ang ganda siya, magpatawa, maganda siya. Hindi siya nagre-rebuke. Doon manood yung mga tao. Yung mga kapatid, doon tayo manood. Pag once na matamaan, teka muna. Hanap tayo ng iba. May live pag iba. Mayroon pang ibang live. Hanap tayo. Bakit? Ganun. Pero kung dadalo ka, hindi ka makatakas. Kasi hindi man pwede bang palitan yung preacher? Pwede bang, mayroon pa bang nakaluho dyan? Palitan mo nga, hindi ko nagustuhan yung sinabi niya. Gusto ko lang yung God loves you, God, lahat puro mga ano. Ayaw ko yung repentance, ayaw ko yung obedience, ayaw ko yung holiness na yan, ayaw ko yan. Paano magmamanipis ang kapangyarihan ng Diyos? Kung hindi magsisi
sumunod at mamuhay ng may kabanalan ang mga anak ng Diyos. Yan na nga ang dahilan kung bakit nagmamanifest sa kapangyarihan ng Diyos dito. Dahil tama ang itinuro sa atin ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Isinabuhay niya ang kanyang tinuturo. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Magpasalamat tayo. So, let us share. I-share natin ang kaligtasan nating nakamtan. No? Saan natin i-share? Kung maaari sa mga lugar na wala pang nangangaral. Amen? Amen? Ha? Ibig sabihin, hindi pala naririnig ang salita ng Diyos. Sabi nga ng kasama ko nung pumasok kami ng Lagom, Kuya, sabi niya, nung ako'y kumanta ng I Surrender All, 3 dahilan nung bakit ako umiyak. Bakit? Unang-una, sabi ni Brother Boy Azores, unang-una, nakita ko seryoso silang lahat. Bagamat nandoon yung karton-karton na dala ng mga relief, nandoon yung mga matatanggap nila after ng Bible study, hindi po sila pakunwari na pupunta doon. At yun lang hangad nila yung karton-karton. Nakita ko ang bawat isa sa kanila umiiyak. So ano naman ang pangalawang dahilan bakit ka umiyak habang kumakanta ka? Inisip ko, paano ako makabalik? Hindi ko na nga kayang maglakad. Babalik pa tayo. Ganon din ang dadaanan. Pangatlo, ibinigay na niya ang kanyang pamilya sa malapit ng Lord. Pag mamatay ako, hindi naman siguro ko iiwanan ng sundalo. Bibit-bitin naman siguro ang aking katawan. Pero bahala ka na sa pamilya ko. Ganon ang kanyang naramdaman. Ganito pala ang magligtas ng kaluluwa. Hindi pala sa comfort zone. Hindi pala sa mga debate-debate na ginagawa ng iba. Sa mga plaza, naghahamon ng debate. No? Hindi pala yung minimisyonan mo yung may mansion, may tindahan, may malaking negosyo. Dahil ang iniisip mo, tithes and offering. Ang pangangaral pala na nalulugod ang Malapinon na yung ikaw ang gagasto, pati buhay mo nakataya. Ganun ang Malapinon, di ba? Buhay niya nakataya. Iniwan niya niyang langit. Bumaba siya, nagkatawang lupa para i-offer ang kanyang katawang lupa para sa atin. Ang mahal na pastor, sabi nga, bakit iniwanan ni Evangelist Almeida ang kanyang pamilya? Bakit iniwanan niya ang kanyang ang kapatiran? Dami. Sa Amoranto, sa Cunita. Bakit? Ano ba talaga importante ang kaluluwa ng mga terorista, ng mga Abu Sayyaf? Hindi nila maunawaan yun. Pag hindi ka espiritual, hindi mo talaga maunawaan yun. Controlled ng mahal na Pinoon ang puso at isip ng mahal na pastor. Kung gaano kamahal ng mahal na Pinoon ang kaluluwa ng mga Abu Sayyaf, kaluluwa ng mga NPA o sinumang mga kalaban ng gobyerno, ganon din ang naramdaman ng propeta ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi po natakot ang mahal na pastor. Sabi ng mahal na pastor, Brother Dan, kailangan nilang magalit. Dahil pag magalit na sila, doon nakikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ganun pala. Hindi pala yung pangangaral na halos luluhod ka at magmamakaawa ka sa mga kriminal. Huwag niyo ako patayin, mahal kayo ng Diyos. Hindi pala ganun. Sabi ng pastor, pag hindi kayo magsisi, impyerno kayo. Ay tuloy, napaangat nila yung armlet.
O hindi daw sila matatablan ng bala. Galit sila. Pero gusto man nilang patayin ang man of God, gusto man nilang pugutan ng ulo o waswasan ng mga bala, hindi nila kaya. Dahil kasama niya ang Diyos. So, ganun din tayo. Huwag kayong matakot. Share. Kahit sino yan. Kahit grade 1 ka lang, ang kausap mo, Doctor of Philosophy. Si Doctor nga eh. Doctor of Medicine yan. Si Doc. Bakit kasama natin? May nag-share sa kanya. At nakumbinsi siya dahil nagbago ang kanyang buhay, gumaling ang kanyang karamdaman, gumaling ang sakit sa puso ng kanyang mahal na asawa, at kasama niya siya nagpatotoo, totoo ang Diyos buhay. Tumayo po tayo, minamahal. Awitan po natin ang ating mahal na Pinoon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Hindi po tayo nagpaparami ng membro, kundi nagliligtas tayo ng tao. Hindi man kailangan ng malapin ng marami. Sabi niya, 2 o 3. Mga sinsirong naglilingkod sa kanya, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Anuhin mo man yung marami, hindi naman sincero. Kung tayo nagkukusada para yung mga taong nangangailangan ng Panginoon sa buhay nila ay lalapit at matatamasa nila ang pag-ibig ng Diyos. Gagaling, magbabago ang buhay nila at sila man ay magpatotoo, totoo ang Diyos na ating natakpuan. Iiwanan natin lahat na bagay. Ang naglalakihang mga templo ay mawawasak sa malalakas na mga lindol, sa mga mahuhulog na mga apoy galing sa langit, sabay ang pagtaas ng tubig sa mga karagatan. Pagtatama na yung mga meteorites, mga asteroids sa Pacific Ocean, tataas ang dagat, mabiak ang mga bundok, puputok ang mga bulkan. Pero sigurado ako, nasa piling na tayo sa mahal na Pinoon sa panahon na yan. Nung ako'y na-assign sa Leyte, ni-reveal sa akin ng mahal na Pinoon ang rapture. Naglibing kami ng manggagawa sa aking panaginip. Pagtingin ko sa salamin, sa kabaong, sabi ko, huwag nang buksan. Naagnas na ang mukha, nakikita na yung buto at nagtutubig na. So sinilip namin. Hanggang silip lang kami. Biglang kumidlat, kumulog. Lumindol. Bumangon po yung patay. Ang kinis-kinis na ng kanyang katawan. Nagsuot siya ng puti, sumulpot. Nagulat ako, yung mga kasama ko doon, kasama sa libing, nagbago ang katawan, nagbago ang damit, nakaputi, sumulpot. Sumulputin ako sa taas. Pagdungaw ko, yung mga bundok, ang dilim, nagputukan yung mga bulkan, minamahal. Yumayanig yung mga bundok. Tapos pagising ko, pinawisan ako ng husto. Ganon pala ang rapture. Bilisan. Pag hindi ka talaga kasama, mababaliw ka sa takot. So pinahintulot ng mahal na Panginoon, ang ating beloved parents in the Lord ay nauna na para hindi tayo matakot mamatay alang-alang sa Ebanghelyo. Amen. Hindi po tayo mamamatay dahil sa ating pagkaduwag, kundi sa Ebanghelyo. No? For to me to live is Christ and to die is gain. Yan po yung itanim po natin
sa ating mga isipan. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. Napakapalad natin. Hindi sayang ang ating paglilingkod. Hindi sayang ang itinayo ng mahal na Panginoon na kanyang iglesia through our beloved parents in the Lord. Nandito handa na tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang paghahanda ay pagkalat para magligtas ng kaluluwa. Hindi po yung nakatunganga ka lang sa bahay mo. Hindi po ganoon ang paghahanda. Katulad ng mga unang Kristiyano, sila po ay naghanda. Hindi naman sila yung binalikan. Sila yung martir, naging martir. They spread out. They spread out. Iniwanan nila yung kanilang mga trabaho, pamilya. Ang iba nakarating sa Roma, Galacia, Corinto, Samaria, outside Israel, hanggang kumalat sa buong mundo. Binuhisan po minamahal ng buhayan ng mga mananampalataya. Nung unang panahon, mga barbaric pa ang mga tao, uneducated. Magdala ka ng ebanghelyo at talagang ipapako ka sa cross, ipapakain ka sa leon, susunugin kang buhay. But they were brave enough. Matapang silang hinarap ang kamatayan alang-alang kay Kristo. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Lagi kong nadarama, Praise the Lord. Hallelujah. ako'y nag-iisa, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Hindi kita ipagpapalit, O Panginoon, ang langit ko'y magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat dakila ang iyong katapatan sa habang panahon. Hallelujah. Nasa ating kalagitnaan na presensya at mahal na Panginoon. Sa buhay ko'y ika'y una, kahit na may pagsubok pa. Ang panalangin ko sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan.
kita ipagpapalit. O Panginoon, dalangin ko na magbago ang pagsunod ko sa iyo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, pagkatikilan mo katapatan sa habang panahon. Di kita ipagpapalit. O Panginoon, dalangin ko huwag kang magbago ang pagsunod ko sa iyo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, pagkatikilan mo katapatan sa habang panahon. Sa habang panahon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa habang panahon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po manalangin, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may sakit. Kung wala po kayo naramdamang sakit, itaas po yung kamay. Ano po yung makahilingan? Tayo po yung magkaisang manalangin. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Minsan pa malapin humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga minaisip na gawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Patawarin yung managmalapin Panginoon sa punat dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na pastor sa pupanalangin ng kanyang buong pamilya. Sama-sama naming sinasaway anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, diabetes, high blood cancer, demons of drug addiction, homosexuality, lesbianism, sickness is poverty, cast out in the name of Jesus. Sickness be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. In Jesus' name, praise the Lord. Praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo na 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po'y dumako na po, minamahal, sa ating pong special offering at announcement. Ating pong beloved brother